The Bible says, mga sangkay, perilous time will come in the last days. And it's happening right now, mga sangkay, around the world. At ngayon nga po, mga sangkay, itong Japan ay nakakaranas ng isang matinding problema. Pagpasok po ng bagong taon, 2024, pinadapa kaagad ang kanilang bansa at buong mundo. Mga sangkay ay nagulat sa pangyayari. At ngayon, mga sangkay, aalamin po natin ang nagaganap sa kanilang bansa matapos po yanigin ng isang napakalakas na lindol. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayun po, makikita nyo po sa ibaba ng video na to yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page at i-click nyo rin po yung bell, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay ba yun? Okay guys, eto nga po, mga sangkay, pag-usapan po natin itong nagaganap po dyan sa Japan. Ayon po dito mga sangkay sa balita, desperado na po ang marami sa mga residente sa Japan na mahanap ang mga nawawala po nilang kamag-anak o kaanak dahil nga po sa nangyaring pagyanig mga sangkay. At ayon po sa report, napakarami na po ang mga nakitang nasawi. And remember, Japan po ay sanay po sa isang mga paglindol. Hindi po bago sa kanila ito. Kung dito sa Pilipinas, sanay na rin po tayo sa mga ganyang klaseng event like nagkakaroon ng earthquake. How much more Japan? Sila po ay, kumbaga, kabisado na po nila ito. Sabi pa nga po ni, sino ba to? Itong isang artista mga sangkay na nagbakasyon po doon sa Japan during New Year. Nung time na umuuga po ang building na kanilang, kumbaga, pinagstayhan for vacation for New Year, sila daw po nagtangka na pong bumaba. While the others, mga Japanese mga sangkay, parang baliwala lamang po sa kanila. Bakit? Sanay po sila. But this time, guys, matindi po ang pagyanig. Para po sa inyong kaalaman, ang Japan kasi, ano yan sila, okay? Yung kanilang mga building o yung kanilang mga bahay ay may sinusunod po silang ano ba tawag dito? Yung lalim ng pundasyon bawat magpapatayo ng bahay. Code ba ang tawag doon mga sangkay? How to build a building or something mga sangkay like bahay. May sinusunod po sila. Hindi po sila basta-basta nagpapatayo. Bakit? Kasi nga po, ang Japan ay madalas po na inuuga. Like, for example, yung kanilang mga building, meron na po mga nakadesenyo dyan na just in case yayanig mga sangkay. Nakakita na po ako ng video na habang yumayanig po ang Japan, nililindol, ang mga building ay sumasayaw lamang. Sumasabay lamang po sa agos sa kung ano man ang ginagawa kung paano po niyayanig ang kalupaan. Yan po ang Japan. But this time, naiiba. Pagpasok po ng 2024, 7.2 or 7.5 magnitude na lindol ang bumulaga sa buong mundo. At eto nga po mga sangkay, hanggang ngayon, desperado na po yung mga kaanak nila na mahanap ang kanilang mga kaanak na nawawala. Sa Ishikawa Prefecture sa Japan, desperado na ang ilang residente. Sila na mismo ang naghanap sa mga nawawala nilang kaanak 5 araw matapos ang magnitude 7.6 na lindol. 7.6 pala to. Mas matindi pa pala ito, mga sangkay. Kahit delikado pa rin dahil sa mga aftershock, binalikan nila ang mga gumuhong gusali. Patuloy ang malawakang rescue operation ng pamahalaan ng Japan kasunod ng mapaminsalang lindol. Higit 200 pa rin kasi ang nawawala. Umakyat naman sa 100 ang bilang ng mga nasawi. So, 100 na, mga sangkay, no? Sa gitna ng matinding pinsala, nagbukas ang isang supermarket na ito sa Wajima City na ikinatuwa ng mga residente. Malaking diskwento ang ibinigay ng tindahan sa mga customer. Libo-libo pa rin ang nasa evacuation center at nangangailangan sila ng pagkain, tubig at mga portable toilet. Imagine, mga sangkay, New Year, bagong taon, salubong ng bagong taon, pero pinadapa ka agad. Hindi lamang po ito, mga sangkay, Japan actually,
buong mundo ay nagulat sa pangyayaring ito doon sa Japan. Nagkaroon pa po ng isa pong trahedya, ang isang airplane na dapat sana ay magre-rescue, sila mga sangkay, conduct ng rescue operation sa nasabing lugar na tinamaan or epicenter. Ngunit mga sangkay, sa kasamang palad, nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng disgrasya. Tumama po ang eroplano na ito. At ngayon, mga sangkay, marami po sa kanila ay nawalan po ng buhay. So, mapapansin po talaga natin ngayon sa ating mundo, lalo pong lumalala ang situation. No? And sa tingin ko, mga sangkay, it's time na, pag-isipan na po natin kung papaano po tayo maglingkod kay Lord. Kasi, sa mga nangyayaring ito, mga sangkay, kahit sobrang yaman mo pa, lindol, sige, marami kang pera, pero pag dinaanan ka ng lindol, dinaanan ka ng mga trahedya, walang magagawa ang pera. Walang magagawa ang kapangyarihan mo sa mundo. Ang posisyon mo, ang kagwapuhan mo, kagandahan mo. Pero anong may magagawa? Yung relationship mo kay Lord. Na kahit anong mangyari, at least safe ang iyong kaluluwa, just in case maganapan po, karoon ng digmaan, magkakaroon po ng mga kung anong bagay, mga sangkay na possible naman po talaga mangyayari. Kasi the Bible never mentioned na magkakaroon po ng maayos na pamumuhay ang tao sa mundo habang tumatagal. Kung pag-aaralan po natin ang Bible prophecy sa mga born-again Christians diyan, na alam po ang mga tungkol sa magaganap in the future and even until now, mga sangkay, na naihula na po sa Biblia. So, talagang habang tumatagal ang panahon, lalo pong tumitindi ang mga nangyayari. Because naisulat po yan sa Bible that in the last days, perilous time will come, will happen, terrible events, tragic events, kung ano-ano pang mga events na possible mangyari na tumutukoy po sa problema ng ating planeta. At hindi na po biro ang nangyayari ngayon, mga sangkay, no? Kaya nga, I pray na lahat po tayo ay maging matagumpay, mag-survive po tayo sa ating paglilingkod kay Lord. Sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, if you are, kumbaga, naiisip mo pang tumalikod sa ating Panginoon, look, tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung mga balita. At sa mga hindi pa naglilingkod kay Lord, pag-isipan nyo na. Hindi ko kayo tinatakot, mga sangkay, pero I'm here to share and encourage that we have to be ready spiritually. Because money, wala po yan. Position, wala po yan. Ano pa bang bagay, kasikatan sa mundong ibabaw, wala po yan. Even wealth, wala pong magagawa. Ang may magagawa, yung mayroon kang relasyon sa ating tagapaglikha. Ayon kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, puspusa na ang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol. Grabe itong nangyari sa Japan, mga sangkay, and I hope na makarecover po sila kaagad. I don't know what will, ano ba ang mangyayari next day, next month, but more important is, meron po tayong relationship sa ating Panginoon. At ang relationship niyan, kailangan mo po talagang pagtrabahuan. Hindi po yan madadala-dala sa mga sabi-sabing, hindi, kahit hindi ako nagsisimba, maayos naman ang ugali ko. No, guys. Hindi po yan. Kahit hindi ako nagsisimba, nagpe-pray naman ako. Okay. Well, palusot po yan ng mga ayaw magsimba. No? Right now, suriin mo yung mga nangyayari sa ating mundo. And we have to be ready spiritually. So ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below now, guys. I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, guys. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.